Muli po, magandang umaga mga kapatid. So, bilis na balitaan. So, si Brother Lordy po, ang alam po, lalabas na po today. Dapat kahapon pwede na kaso nagka-allergy. So, minontor muna siya dahil may problema siya sa antibiotics. So, hindi ko alam kung dun sa nainom niyang gamot, pinainom or something. Pero, konti lang naman daw, hindi naman grabe yung allergy. So, na-manage naman. So, tayo po yung magpatuloy ngayong umaga. So, tayo po yung magbibigay ng mensahe sa umaga nito. Mamaya hapon po, doon sa announce natin, so wala tayong afternoon service. So, nag-announce po si Brother Richard doon na, kumbaga, yung post ko is sinigundahan niya. So, yung afternoon, so wala pong mamaya. So, yung pong pag-aaralan natin dito is, lagi naman tinatalakay ito ni Brother Lordy. So, kumbaga, gas-gas na pag-aaral. So, although yung salita ng Diyos is, hindi naman yung gas-gas, no? So, malagi po nating naririnig yung aral na ito. It's about finding the right church, no? So, yung pong mapa, no, kung titingnan natin, ginagamit nila ito for finding places, gano'n. So, pwede mapag-aralan mo yung geography ng mundo. So, yung mapa yung na-develop nila, no, yung mga naunang tao. So, napakalaking tulong yung mapa para mahanap mo yung isang lugar. So, nagawa nila ito yung buong mundo. So, nagawa nila ng flat na mapa, pero meron din tayong makikita mga parang globe na makikita natin na merong scale, makikita natin yung mga lugar at bansa doon. Tapos, yung compass, malaking tulong para makita natin kung saang location ka, kung saan ka patungo. Usually, yung true north, yung basihan natin, dun siya nag-i-start. So, saka iikot yan, is southwest, etc. So, kung dalawa ito, meron ka, makikita mo yung hinahanap ng lugar. Pero dapat alam mo paano mo siya gamitin. So, pag hindi mo alam gamitin, so, posible na maligaw ka din. Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaganda, meron tayong Google Maps. So, kung nagka-travel ka, napakadali na mahanap mo yung hinahanap mo. Huwag lang yung Waze kasi minsan ilalagay ka sa tamang location pero sa dadaanan mo, minsan masikip na lugar pala, pangtaro lang. So, walang pakialam si Waze kung nakakotse ka o naglalakad ka. Minsan, dati na-experience ko na yan, sikip ng kalsada, doon ako school yung hinahanap ko, pinadaan ako sa likod, palayan, tama, napunta sa likod ng school, walang gate. As in, nasa likod siya, nasa palayan ako. So, ganun si Waze, yun ang problema niya. So, ito yung pag-locate ng direction. No? Ngayon, sa panahon natin, yung Bible na sinasabi natin na ginamit pa ng unang panahon, meron na rin application yan sa modern time. Makikita mo yan, actually ang bilis ngayon kung gusto nating matuto. Wala tayong dahilan na hindi natin matutunan. Search mo lang, kahit yung few words lang sa isang verse, malolocate niya. O kaya, may hanap kang tao, ang daling malocate sa mga application ngayon, sa website, para matuto ka sa Bible. Napakabilis, napakadali. So, para makita natin yung right church na sinasabi, is yung Bible lang ang basis natin. Provided, alam mo i-apply, alam mo pag-aralan. So, pagka mali ng application mo, so hindi mo rin matutuko yung right church na sinasabi. Pero basis lang natin is the Bible alone. Yun ang sinasabi, finding the right church. Dito natin makikita yan.
Sa Bible lang, wala tayong ibang libro na ginawa ng mga ibang tao na ginagamit nilang basis para sumunod sa ating Panginoon, which is wrong, no? Alam natin yan. Now, with many thousands of, napakadaming mga churches na sinasabi nila ngayon, paano sila magiging tama kung iba-iba na doktrina, iba-iba ng pag-aaral? So, with the many thousands of different churches, how can they all be right? Paano sila magiging tama lahat if they are teaching different doctrines? So kung iba-iba sila, paano naman sila magiging tama? One time, this week lang, na merong ginagawa sa garahe, nag-welding ako ng something. Tapos may dumaan na isang ali at saka dalawang lalaki. Dalawang ali, isang lalaki. Naka-block sila. Dumaan sila. Akala ko nag-offer sila ng something, mga paninda. So tinanong lang, actually nagsinungaling ako kasi ina-avoid ko na pabilihan nila ako. Ang pinipretend ko is, nagtatrabaho lang ako dun sa gate. Sabi niya, taga dito ka sir? Sabi niya, naggagawa lang po ako ng welding, sabi ko. Tapos, meron kami tinayong church dito sa kanto, sabi niya. Baka gusto ka ba nag-church? Sabi niya. Sabi ko, sa Trinidad Village po, yung Church of Christ. Dito mas malapit. Naglalakad ka na lang, sabi. Baka gusto mong itry. Sabi ko, ano po yung pangalan ng church niyo? Something, may best siyang Senators Community. Sabi ko. Tapos, so, marami po kayo, sabi ko. Actually, kami lang, para nag-start lang sila. Pero iba-iba daw yung mga kasama nila, iba-ibang names. Sabi ko, dyan lang po, ang laki na ng pagkakaiba na natin, sabi ko. Iba yung pangalan nyo. Tapos, ang sinusunod nyo dyan is siguro yung pastor nyo. Ako po yung pastor, sabi niya, babae siya. Kami pong tatlo. So, may problema na po tayo. Sinasabi sa Bible, walang babae na preacher, mag-teach, sabi ko. Paano si PB? Sabi niya, hindi po apostoles si PB. Hindi siya evangelista, sabi ko. Kasama nila na lalakbay, etc. Pero hindi siya pastor, hindi siya apostoles, sabi ko. So, ang dami ng pag-uusap, sabi ko, hindi po tayo magkakasundo, sabi ko. So, umalis na lang sila. So, sabi ko, sorry, hindi po tayo pwede. Kung gusto niyo pag-aralan natin sa amin, sabi ko. So, hindi sila pumayag. Okay, so, makikita natin yung mga panahon na iba-ibang founder, iba-ibang church na sinasabi na na-establish mula 606 hanggang ngayon. So, hindi ko alam kung ilan na po yung church na nakatala sa mga gobyerno ngayon. So, minsan kasi isang grupo lang sila, gusto nila mag-start na maglingkod sa Diyos, pero ang gusto nila is sila yung nag-establish. Parang sila yung founder na sinasabi. So, yun ang usually problema ng society ngayon. No? Gusto nila sila yung magiging founder ng church na gusto nilang umpisahan, kinabibilangan. Ay, sige, Brad. Tapos, sabi niya, with the many, sunod, sabi niya, each one claims to be okay with God. Lahat lang yan, gusto nila, okay lang yan sa Diyos. Kasi yun ang nafe-feel nila. Dahil sumusunod sila, ginagawa nila yung inisip nilang tama para sa Diyos. Sabi niya, each one claims to be okay with God. Yun ang paniniwala nila. And many of them are doing good works in the community. Yung iba talaga, minsan mabait pa sa atin, minsan nakakagawa pa sila ng mas mabuti kaysa sa atin, yung mga members nila. And many of them are doing good works in the community. Minsan, matulungin sila, tumutulong sila, gumagawa sila ng mabubuting bagay. No? Makikita natin. Outside the church. And most are attracting good, honest people as members. So, ang dami na mga professionals, ang dami mga mabubuting tao na members nila. Makikita natin. Sa atin nga, sabi ko nga, ang konti ng merong mayaman sa atin,
Minsan mayaman, pero hindi pa kasing yaman ng mga sa denominations. Talaga napakayaman nila. So, pag iniisip natin, how can this be wrong? Parang sinasabi natin, may mga mabubuning tao, gumagawa sila sa community, ang inisip nila is okay sila with God. So, pag tinatanong mo, paano magiging mali ito? No? Titingnan natin. So, sa Matthew 7:21, sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, clear na makikita natin sa 7:21, hindi lahat na tumatawag sa Kanya gumaganap sa kalooban ng aking na nasa langit, sabi niya. So, hindi lahat is papasok sa langit na sinasabi ng Diyos. Tuloy natin sa 22, makikita natin nagpo-prophesy sila, cast out sila ng demons, tsaka wonderful works. So, ngayon, sabi na, parang may nagpo-prophesy pa rin. No? Sinasabi nila, nagpapalabas sila ng demonyo, and wonderful works. So, yun makikita natin. So, that's lawlessness. So, why would anyone criticize this situation? No? Kita mo nga naman, sinasabi nila, nagpo-prophesy ako, nagpapalabas ako ng demonyo, gumagawa ako ng mabubuting bagay. Sa kaisipan ng tao, why would anyone criticize this situation? Paano, kung member ka, i-criticize mo ba yan kung nakikita mo na gano'n ang sinasabing ginagawa ng mga nangunguna sa iglesia na kinahaaniban mo? Huh? And we look at these many different churches from a purely humanistic point of view. So, in a humanistic point of view, paano mo nga naman kikriticize yung ganung bagay? No? And then it seems that everyone would be content with what is being done religiously in the world and go along with this situation. So, kung okay ka, I'm okay, everyone is okay, sinasabi nila. So, pero ang problema, hindi yung okay sila pero sila yung nagiging problema. No? Dahil mali yung kanilang pinaniniwalaan. So, many of these religions are completely in contradiction one with the other. So, sila mismo, may mga contradiction sila. Although yung makikita natin mga denominations, tinatanggap nila ang isa't isa kahit iba-iba yung paniniwala nila. So, mayroong mga ganun paniniwala. The other, mga ibang paniniwala, talaga matigas sila dun sa kanilang paniniwala na yun lang yun. Parang yung salita ng Diyos, no? Sinasabi nila, is ito lang yun. Sila naman, ang paniniwala nila is sila lang yun. Tama sila. Meron naman paniniwala na it's okay, basta naniniwala kayo sa Diyos, we have fellowship. Parang ganun sinasabi nila. Karoon tayo ng fellowship. So, hindi lahat sila ay tama. So, how do we find the right church? Na sinasabi nila. The only correct religion is the religion that is approved by God. Yun lang yung tamang religion na nakikita natin. And the only religion that has the approval of God today is the religion that God Himself has authorized by His book, Bible. So lahat ng inauthorize, lahat ng pinaniniwalaan mo, pananampalataya mo, authorized by the Bible, yun ang tama. Yun lang yung tama. Hindi ka magiging mali kung Biblia lang ang pinagbabasihan mo. Okay. So, anong gagawin natin? What shall we do? Therefore, the question is simply lang yan, no? Dito sa Acts 2:37, sabi niya, now when they heard, they were pricked in their heart and said unto Peter, the rest of the apostles, brethren, what shall we do? So, kung babasahin po natin dito sa unang, para mas maintindihan natin, ano yung pinag-uusapan nila dito, basahin natin yung mga naunang talata, versikulo. So, Acts 2:37,
Buksan po natin mga Biblia dito sa Acts 2:37. Pero bumaba po tayo ng konti. Tingnan natin yung pinag-usapan nila. Start natin dito sa sabay na 32 na lang. And ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito sa pawang nakikita at naririnig ninyo sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo sa tungtungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos ng Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ito yung pinako niyo sa krus, sabi niya. Ngunit narinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat natin gawin? So, what shall we do? Sabi niya. Dito sa 2. So kung narinig nila yung bagay, tinanong nila si Apostol Pedro na, what shall we do? Apostol Pablo. Ngayon, dito sa John 6:8, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal. Baba po tayo sa John 6, start natin sa 65, kung ano pinag-usapan. John 6:68. Tingnan po natin yung pinag-usapan nila dito. Sinabi niya, dahil dito sinasabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi sumama sa kanya, sabi niya. So madami daw tumalikod at sumama sa kanya. Ngayon tinatanong niya, Simon, sa 67, kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sabi niya. So ang sagot nila sa 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, sabi niya. Kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So si Kristo ang may salita ng buhay na walang hanggan. So Bible lang po basis natin. So the answer to that question is, sabi niya, everything God commands from His Bible. So yun ang sagot. Everything God commands from His Bible. Lahat ng pinag-utos ng Diyos sa Biblia. Yun lang ang sagot. Rejecting anything that does not come from the Bible. So i-reject natin, mga narinig natin na wala sa Biblia. So yung sarili nilang, gusto nilang paano nila i-please ang Diyos, no? Sila yung gumawa ng kanilang mga doktrina. Do our best to follow His instructions without compromise or change, sabi niya. Follow lang, walang compromise, walang change. So you have to follow that. As you may have realized, most of those religions claiming to follow Him already rejected the authority of the Bible. Sila mismo nireject nila yung authority ng Bible. Pero sinasabi nila, pinapaniwalaan nila ang Diyos. Pero nireject nila yung authority. So, kahit anong basahin mo sa Biblia, kung ano yung nasa isip nila at gusto nila paniwalaan, yun na yung pinaniniwalaan nila. Because nireject nila. No? So, we find scriptural name. Yun, makikita natin sa Romans 16, the Church of Christ, Body of Christ, Ephesians 1:22-23, the household of God, sa 1 Timothy 3:15,
So whatever name you use, it should refer only dun sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. So yun yung reference lang natin sa Bible. So nung nga sinabi niya sa akin, yung pangalan nila is something like community, dyan pa lang magkaiba na tayo, sabi ko. So definitely iba yung paniniwala yung sabi ko sa kanila. So we find scriptural entrance. So paano tayo magiging mga Kristiyano? Believe the word, no? Mark 16:15-16. Repent. Confess, and then be baptized, no? For the remission of sin, of burial in water, in the likeness of the death, burial, resurrection. Dito sa Romans 6:15. So yun lang yung paano tayo magiging Kristiyano. Ito, pwede nilang paniwalaan to magiging Kristiyano sila, pero later on, yung mga ibang aral nila, iba. Nakikita natin. So, dyan ka i-add ang ating Panginoon sa kanyang kaharian pagka sinunod natin yan. So, magiging member ka of the church. So, we find a scriptural word. So, evangelism. So, makikita na naman natin yan. Tatlo lang in edification, saka limited benevolence. No? Yung mga Kristiyanong parang nangangailangan. Yung mga pawang nangangailangan ng mga Kristiyano. Okay. So, however, sabi niya, that general kind of benevolence is responsibility ng mga Kristiyano yan. Yung general benevolence. So, kaya nagkakaproblema yung mga ibang kapaniniwala natin na yung kabangyaman ng iglesia is ginagamit nila na tumulong sa mga iba, sa hindi Kristiyano, in which ang dapat na may responsibility known is individual, yung church. Okay. So we have scriptural worship. Must be from the heart, must be in spirit and truth. We sing. So yung Ephesians 5:19, ang instrument natin yan yung ating puso. No? And we pray to God through Jesus. There's no authority to pray through Mary. Kasi sinasabi, mga kaibigan natin, mga Katoliko. So, ginagamit nila si Mary bilang, ang tawag nito, parang patrino. Parang ganun yung ginagawa nila. No? We observe the memorial feast that Jesus instructed all things to do. Yung ginagawa natin, putol-putol ng napay, pag-inom sa katas ng upas. And then, teaching must be according to Scriptures. So, conclusion, to find the right church, one only needs to go to the Bible. So, sa Biblia lang po yung basis natin. No? Nothing else. We find example of what the early Christians did. So makikita natin yung mga examples na ginamit nila. Bakit yung iba ginagawa natin bilang batayan? Ano nang ginagawa natin tuwing unang araw ng isang linggo? And we get the teaching about this church from the Bible. The challenge for anyone wishing to serve God properly is to find a church that dapat 100%, no? Pero sabi dito, mostly closely follows the Bible. So, common sense lang yan. So, ang tanong dito is, have you found the right church? So, paniniwala natin, yes, no? Ang problema na lang natin is, kung paano tayo lumago, kung paano tayo susunod. Saan nakita na natin yung tamang iglesia. So, isa tayo sa mga mapapalad na tayo nakinig at naniwala sa tamang iglesia, nasubukan tayo ng mga ibang kapatid na inaralan tayo nagpapasalamat doon. So since nandito na tayo, dapat grab na natin yung opportunity. No? Huwag natin hayahang mawala. So yun lang po. Salamat.